Ito ang pinakaunang kakatwang naranasan ko at magpahanggang ngayon, hindi ko pa rin mabigyan ng paliwanag. 1989, 8 taon na ako. Sa panahong yun, may 5 kaming alagang baka at sa akin hinabili ni tatay ang pagpapastol sa mga yon. Yung bahay namin, may mga kapitbahay nang hindi nagsasalita. Unti-unti na kasing nililipat yung mga puntod sa dating sementeryo sa malawak na loteng katabi namin. Yung pinagpapastulan ng mga baka ay may kalayuan sa amin. Kaya maaga akong gumigising sa umaga at pagdating ko galing sa eskwela ng hapon, tatakbuhin ko na yung 5. Isang araw ng Lunes, nagtaka ako nung sabihan ako ni tatay bago siya pumasok sa kiskisan kung saan siya kargador. Nakakuhaan ko na lang muna ng mga damo yung mga baka. Hindi niya muna pinapapastol. Naging ganoon hanggang Biyernes. Hanggang sa makasabay ko sa pag-uwi yung isang taga sa amin at nakwento niyang mula nung Lunes pa. Umiiyak ang nanay niya dahil nawala yung 2 baka nila. Naisip ko noon, kaya siguro ayaw muna ni tatay na ipastol ko yung 5 kasi natatakot siyang manakaw din. Magde-December din nun at sa amin uso ang nakawan sa mga ganoong buwan. Pagkarating ko sa bahay, kwento ko yun kay nanay. At nagulat ako nung ikwento niya rin na marami nang nawalan, hindi lang ng baka, kundi pati kalabaw at mga kambing. Paglipas ng ilang linggo, pinapapastol na ulit ni tatay yung 5. Sabado nun. Sinamahan pa nga ako ng kuya kong panganay. Nagstay pa kami doon ng halos 1 oras bago iwanan yung 5. Pero bandang tanghali, umuwi si tatay galing kiskisan. Pinapakuha niya yung 5 baka sa akin kasi doon daw sa bakanteng lote sa tabi ng kiskisan nawala yung mga kambing ng kumpare niya. Walang sumama sa akin sa 2 kuya at ate ko. Si nanay hindi pinayagan si Darius kasi may ubot sipon. Yung iba ko pang nakababatang kapatid maliliit pa. Baka mas lalo lang akong mataranta pag sila ang sumama. Pero may 2 akong kasabay na taga sa amin, si Bongkong at Rex. Nabalitaan na rin pala nila at nautusan rin sila ng mga tatay at nanay nila. Lakad takbo kami. Mas nauna kong narating yung 5 kasi nasa gilid lang sila nung lote. Tapos, nung nahawakan ko na yung pinakananay sa tali niya, kasi siya lang naman yung may tali, may pumunit sa langit na napakaliwanag. Si Bongkong nun, nakatabi ko lang, biglang napahawak sa akin. Ako naman tumungo at pinikit ang mga mata. Pero kahit nakapikit ang mga mata ko, sa sobrang liwanag nakikita ko yung paligid. Nakikita ko pa rin yung mga damo, tapos natawa ako nung makita ko yung baka namin na hawak ko ang tali. Kita ko yung loob niya. Pero ang weird lang kasi yung kulay ng nakikita ko sa mga oras na yun, parang sa negatives ng film. Tapos si Bongkong at Rex na nasa likod ay narinig kong natawa din. Pero natigil yun nang may marinig kaming nakabibinging tunog. Parang tunog ng mic na nag-i-static pero times 1,000,000 yung lakas ng tunog. Masakit sa tenga at ulo. Napatakip ako ng tenga. Yung baka naman na hawak ko ang tali sumiksik sa akin. Hindi ko alam kung ilang minuto bago nawala yung liwanag at yung tunog. Basta ang sigurado ko magpahanggang ngayon, hindi sapat yung tagal na yun para mawala na lang lahat ng baka sa buong bakanteng loting yun kung tao man ang kumuha sa kanila. Kasi pagmulat namin ng mga mata, ang natirang baka na lang ay yung baka namin na hawak ko ang tali. Yung kila Bongkong, yung kila Rex at yung sa iba pa, wala na. Yung baka namin, siya yung unang tumakbo paalis sa bakanteng loting yun. Iyakan naman kaming 3 nila Rex pagdating sa bahay namin. May inutusan na lang si nanay na ipatawag ang magulang ng 2 kong kasama kasi iyak sila ng iyak. Hindi ko to makakalimutan. Kasi mula nang mangyari yun, nagumon sa pag-inom ng alak si tatay. Malaking bagay kasi ang mga baka sa kanya. Mahal na sila noon pa man. Mula din kasi noon, lagi nang mainit ang ulo niya.
At nasasaktan niya na kaming magkakapatid, maging sinanay. Kung ano man ang kumuha sa mga baka, hanggang ngayon sinusumpa ko. Kasi nagbago ang buhay namin dahil sa kanila. Yung maayos kahit mahirap, naging mahirap na. 42 na ako ngayon, ganun din sila Rex. At tuwing magkakaharap kami sa inuman, napupunta lagi ang usapan namin sa pangyayaring yon sa bakanting lote. At magpahanggang ngayon, wala pa rin kaming luhikal na eksplenasyon sa kung paano yon nangyari.